Maligayang pagbabalik dito sa Bako Recaps channel. Sa video na ito ay matutunghayan yung lahat ang 2018 Japanese action comedy drama series na may pamagat na Simulan na natin. Nagsawa na si Takashi sa kanyang normal na buhay kaya naman pumunta siya sa barbershop at nakasalubong ang lalaking nagngangalang Shinji. Nag-backthought ito sa pagpapagupit pero nagpatuloy si Takashi na sa huli ay nagbukha ng delinquent. Sa unang araw ng eskwela sa non-high ay laking gulat ni Takashi nang makita si Shinji na nagpa-makeover rin pala katulad niya. Nanggigil ang dalawa sa isa't isa dahil pareho sila ng trip at walang nagawa ang teacher para pigilan sila. Sa recess ay napaginitan si Takashi ng mga bully na pinamumunuan ni Oya. Dinala siya sa rooftop kung saan lumabas ang kanyang pagiging mahina at muntik ng sabuyan ng pepper ang mga bully pero buti na lang ay dumating si Shinji. Muling nagpanggap na malakas si Takashi at hindi tinanggap ang tulong ni Shinji ngunit bigla silang inatake ng mga bully. Gumamit ang dalawa ng mga random na atake at sa huli ay hindi nila inasahan na mapapatumba nila ang 10 mga kalaban. Dahil dito ay nagkaroon sila ng confidence sa sarili at napagpasyahang magtulong upang protektahan ang kanilang pekeng imahe ng pagiging delinquent. Sa sumunod na araw ay naging tanyag sila sa school at naging alagad ang mga bully na kanilang tinalo. Dumating ang 3 babae mula sa Seiran na ayon kay Oya ay nagre-request ng kanilang tulong. Tumanggi si Takashi at inutusan na lang si Shinji na harapin ang mga babae. Tatanggi na rin sana si Shinji ngunit nang makita ang kagandahan ni Kyoko ay agad nagbago ang kanyang isip at maging si Takashi ay naging interesado sa kanilang request. Sinabi ng mga ito na hinaharas sila ng ilang kalalakihan sa Seiran. Pumayag si Takashi na tulungan sila papalit ng paghawak sa kanilang na malugod namang tinanggap nila Kyoko. Nagbihis ng Seiran uniform ang dalawa at inakit ang mga lalaki na nagawa nilang isa-isang tadyakan ng mga itlog dahilan upang tumakbo ang mga ito palayo. Nagpasalamat sila Kyoko at muntik nang hawakan ni Takashi ang kanyang pero pinigilan siya ni Shinji. Habang naglalakad pa uwi ay sinabi ni Shinji na hindi siya sang-ayon sa pambeki na tactics ni Takashi sa pakikipaglaban. Nag-away ang dalawa at sa huli ay tinapos na nila ang kanilang partnership. Kinabukasan ay muling dumating ang mga taga-Seiran na sinabing pinadukot ng mga lalaki si Kyoko sa mga gangster. Agad na sumubod si Shinji para sagipin siya ngunit ayaw tumulong ni Takashi dahil sa kanilang away. Nagpakita ang leader ng mga gangster na si Louie. Tinanta ni Kyoko na makatakas ngunit hindi siya umubra sa kanilang dami at sa huli ay kinulong siya sa locker. Dumating si Shinji para kay Kyoko ngunit napagtulungan lang siya ng mga gangster. Gamit ang lakas ng loob ay nagawa niyang makatagal at protektahan si Kyoko bago siya maano ng mga humag. Samantala hindi mapakali si Takashi at aksidenteng nasipaan ng lata si Toshi mula sa Benihai. Gaganti sana ito ngunit nautos siya ni Takashi na mag-marathon muna pero pagbalik niya ay nahulog siya sa patibong na hinukay ni Takashi. Bago umalis ay sinabi niyang babalik siya para sa kanilang rematch. Balik sa laban ay pinagpapalo si Shinji pero buti na lang ay dumating sila Takashi na ginamit ang fire extinguisher na galing sa cart na bitbit niya kanina. Meron din siyang armas na nagbigay sa kanya ng upper hand upang talunin ng mga gangster. Nagtulong ang dalawa para ubusin ang mga kalaban sa lugar. Bilang pasasalamat ay niyakap ni Kyoko si Shinji. Habang naglalakad ang mga bida pauwi ay humarang ang mga siga na tinangka silang bugbugin ngunit dumating ang schoolmate nilang si Riko at pinutektahan sila. Nagulat ang dalawa nang magpamalas ito ng martial arts laban sa mga siga. Kinabukasan ay nautusan ng mga leader ng Akihise-hai na sina Sato at Takero upang gumanti para kay Louie. Samantala naghihintay pa rin sila Toshi at kanyang sidekick na si Yasu para sa pagbabalik ni Takashi. Nambumbog ng estudyante ang delinquent na si Kyoko pero nahuli siya ni Shinji. Nakapagpalusot siya sa pamamagitan ng pagpapakyot at pagbigay kay Shinji ng pagkain. Nainggit si Takashi at tinangka itong agawin ngunit pinagalitan siya ng school president na si Riko. Kaya naman pag-uwi ay binangga niya si Riko at inasar. Nagalit ito at nagkaroon ng saglit na laban ng dalawa kung saan nakita ni Takashi ang ni Riko sa huli. Hindi mabura sa kanyang isip ang kanyang nakita at kinabukasan ay tuluyan na siyang nahulog kay Riko. Pag-uwi ay nakita niya si Riko na hinaharas ng kalalakihan at dinala sa loob ng isang building. Agad siyang rumescue gamit ang itlog upang mapabagsak ang lahat ng mga kalaban at mailigtas si Riko. Ngunit nasugatan ito kaya naman nagalit si Takashi at nilora ang mga kumag na isa-isang nahulog sa kanyang trap dahilan upang magulpi sila ng husto. Kaso lang binunyag ni Riko na modus lang pala niya ito upang makahanap siya ng fighters na tutulong sa kanila. Dahil ito sa pamumulit ng pakumpetensya nila na Toro Dojo kaya naman napilitan ng kanyang ama na makipagtagisan sila ng mga estudyante. Agad sumali si Shinji dahil gusto niyang magpalakas. Sumali rin si Toshi dahil na-inlove siya kay Riko matapos ito gawin ng parehong modus sa kanya.
Nauto rin ni Rico ang kanilang teacher na si Moko na sa una ay ayaw sumali ngunit nagbago ang kanyang isip nang papuntahin ni Rico ang crush niya na isa ring teacher sa non-high. Gayunpaman ay tumangging sumali ang duwag na si Takashi ngunit nang pauwi na siya ay nakita niya ang angking lakas ng Toro Dojo lalong-lalo na ang best fighter nila na si Kishi. Bumalik si Takashi sa Akasaka at nagpumilit na palitan si Rico sa paparating na paligsahan. Tumanggi ito kaya naman napilitan siyang ipakita kay Rico na uobra siya sa mga kalaban. Sa huli ay na-overpower niya si Rico kaya naman pumayag na ito sa kanyang gusto. Dumating na ang Toro Dojo at unang sumalang si Moko pero na one-shot lang siya ng kalaban. Sunod na sumalang si Toshi na malakas pala dahil nagawa niyang talunin ang 4 sa kanila. Sa huli ay hinarap niya si Kishi at ginawa ang kanyang best pero sa huli ay hindi siya umubra at tuluyan ang nag-collapse. Dinuraan niya si Toshi ngunit sinalo ito ni Shinji na nagalit sa kanyang pagiging salbahe. Kaya naman nung magkaharap ang dalawa ay nagpakawala ito ng mga agresibong atake at nagawang mapabagsak si Kishi. Pinalafas ng sensei ang loob ni Kishi at nagawang basahin ang mga atake ni Shinji na napuruhan din sa round na ito. Sa huling round ay mas nang ibabaw si Shinji ngunit dinaya siya ni Kishi. Nagalit si Takashi at tinangkang gumanti ngunit nauntog siya at nakatulog. Nagpatuloy ang laban kahit na wala nang nakikita si Shinji. Buti na lang ay nagising si Takashi at nag-takeover para sa kanya. Nagsimula na ang laban kung saan sinira ni Takashi ang malting at ginamit ito upang walang awang gulpihin si Kishi. Natuwa si Rico sa kanya at na-realize na kaya pala ni-replace siya ni Takashi ay dahil ayaw siya nitong masaktan mula sa kanilang mga nakalaban. Kaya naman sa sumunod na araw ay nagbigay siya ng lunch na ikinakilig naman ni Takashi. Sa huling eksena ay pinakitang pinaghahanap na sila ng mga taga-akihisa dahil sa kanilang ginawa kay Louie. Nagka-crush na si Rico kay Takashi ngunit sobrang manhid nito. Nilahad naman ni Toshi ang kanyang nararamdaman ngunit ni-reject siya ni Rico dahil si Takashi ang kanyang gusto. Na-frustrate si Toshi at aksidenteng nabato ang mga estudyante ng Akihisa. Nagpang-abot sila sa tulay kung saan madali namang nanalo si Toshi. Ginulpi ni Sato ang kanyang alagad matapos malaman ang kanilang pagkatalo at sa huli ay nagiwalay sila ni Takero upang ipagpatuloy ang kanilang misyon. Una nilang nakita si Yaso na kalaunan ay pinabagsak ni Takero. Dumating si Toshi at pumayag na makipaglaban sa kumag. Ngunit sa daan ay biglang pinalo ni Takero ang kanyang ulo. Ginawa niya ang lahat pero sa huli ay hindi siya umubra sa lakas ng kalaban. Biglang dumating si Takashi at na one-shot si Takero. Nilabanan rin niya ang mga alagad hanggang sa dumating si Sato na balak iganti ang kanyang kaibigan. Sinokar punch ni Takashi si Sato ngunit wala itong talab. Kaya naman nagmadali silang tumakbo at agad silang hinabol ng Akihisa. Sa huli ay matagumpay silang nakatakas salamat sa dumating na pulis. Sa daan pabalik ay ininda na ni Sato ang suntok ni Takashi sa kanya. Binugbog naman nila Takero ang isang nerd na walang nabigay na impormasyon kay Takashi. Buti na lang ay sinagip siya ni Kyoko na madaling inubos ang mga alagad ngunit hindi siya umubra kay Takero. Dumating si Shinji kaya naman muling nagpanggap na mahina si Kyoko sa pamamagitan ng pagpapakyut. Aalis na sana ang dalawa nang biglang banggitin ni Takero ang pangalan ni Takashi. Nagpaiwan si Shinji upang harapin si Takero ngunit kalaunan ay pinalo siya nito sa ulo. Pinilit niyang bumangon at pumalag kay Takero pero hindi siya umubra. Paalis na sana si Takero ngunit biglang naka-recover si Shinji na pinalo rin siya sa ulo. Pagtapos ay inisa-isa niya ang mga alagad hanggang sa mapalo siya ulit ni Takero. Pinilit ulit niyang bumangon at nagsagpangan ng dalawa kung saan sa huli ay nagawang manalo ni Shinji. Dumating si Sato at agad namang sinimulan ni Shinji ang pag-atake. Kaso lang ay hindi siya umubra dahil bukod sa kanyang mga pinsala ay malayo rin ang agwat ng kanilang lakas. Samantala sinundan ni Rico si Takashi na nakasalubong ng nerd na isiniwalat rin ang nangyari kay Shinji. Balik sa laban ay walang sawang binugbog ni Takero si Shinji hanggang sa dumating si Kyoko para pigilan siya. Naano si Kyoko ng mga kumag kaya naman nagmakaawa si Shinji sa kanila upang pakawalan ang kanyang sinta. Dumating si Takashi na agad sinipa si Takero. Dumating rin si Toshi para labanan ang mga alagad. Nilambing ni Kyoko si Shinji upang makarecover ito at sa huli ay nagtulong ang dalawa upang ubusin ang mga kalaban. Hinabol ni Takashi si Takero na nakaisip ng ideya. Ngunit naisahan siya ni Takashi at muli siyang na one-shot. Nag-meet up ang mga bida nang bigla silang mahanap ng grupo ni Sato. Papalagan na sana siya ni Takashi ngunit dumating si Rico kasama ang kanyang ama. Tinanta nitong labanan si Sato ngunit matapos ang isang suntok ay tuluyan na itong naduwag. Nagsimula na ang laban nila Takashi at Sato kung saan nag-exchange sila ng matitinding mga atake. Makikitang magkasing lakas lang sila at wala ni isa ang gustong magpatalo. Ngunit bago matapos ang laban ay dumating ang mga pulis kaya naman kinailangan nilang mag-disperse.
Nakita ni Kyoko na magkasama sila Shinji at Riko kaya naman inakala niyang nagloloko ang kanyang BF. Nadepress si Kyoko dahil dito at napagpas siyang bugbugin si Riko. Kinagabihan ay inabangan niya si Riko sa kanyang bahay at hinamon ng laban. Inanta siyang pakalmahin ng tatay ngunit hindi ito umubra sa kanyang angas. Naglaban na ang dalawa sa dojo kung saan nagpakita si Kyoko ng mga agresibong atake pero sa huli ay hindi siya nanalo kay Riko. Gayunpaman ay na-realize niya na isa lang palang malaking misunderstanding ang lahat. Samantala tinangka ni Toshi na mambabae ngunit na-reject siya. Buti na lang ay nilapitan siya ng best friend ni Kyoko na si Akemi na nag-abot ng love letter sa kanya. Sa sumunod na araw ay nag-date sila pero inistorbo sila nila Takashi. Gayunpaman ay naging sila pa rin sa huli. Tinangka ni Takashi na sirain ang kanilang relasyon ngunit walang gumana sa kanyang mga ginawa. Pag-uwi ay nakita nila si Akemi na kasama ang kanyang tunay na boyfriend na si Junichi. Na-reveal na binubuli pala si Junichi ng mga taga-Akihisa kaya naman sinota ni Akemi si Toshi upang gamitin siya laban sa kanila. Sinabi nila Takashi kay Toshi ang patungkol dito ngunit hindi siya naniwala. Sa sinehan ay nagigilty na si Akemi at aamin na sana kaso lang dumating si Takashi na muling pinagpripan si Toshi. Pagtapos ng kanilang date ay nakipagkita si Akemi kay Junichi. Binalak niyang tapusin na ang pagpapanggap ngunit sinabi ni Junichi na buhay na niya ang nakataya. Nabuking nila Takashi ang kanilang motibo at maging si Toshi ay narinig din ng lahat. Agad na humingi ng tawad si Akemi at tinanggap naman ito ni Toshi. Gayunpaman ay labis pa rin siyang nasaktan sa nangyari. Kinabukasan ay binayaran ni Akemi ang Akihisa upang layuan nila si Junichi. Ngunit naano lang siya ng mga ito pero dumating si Toshi at sinagip siya. Agad din niyang pinabagsak ang mga natitirang Akihisa sa lugar. Kaso lang dumating ang kanilang backup na nagawang ma-hostage sila Akemi. Muling hinarap na mag-isa ni Toshi ang mga kumag at nakapagpabagsak siya ng marami sa kanila bago tuluyang ma-overwhelm sa kanilang dami. Buti na lang ay dumating si Shinji at Takashi na nilatagan ng trap ang Akihisa kaya naman nagawa nilang tapusin ang mga ito. Ginulpi ni Takero ang mga alagad dahil sa muli nilang pagkatalo. Sa huli ay napagpasyahan nila ni Sato na gumanti sa mga bida. Pumunta si Oya sa Tokyo at dito ay napagtripan siya ng siga na si Yutaka. Walang awa siyang ginulpi nito at bago mawala ng malay ay binanggit niya ang pangalan nila Takashi at Shinji. Hinabol si Yutaka ng pulis ngunit nakapagtago siya sa hideout ng kanilang grupo na pinamumunuan ni Kono. Sa huli ay binalak nilang pumunta ng Chiba upang malaman kung uobra ba sa kanila ang mga pangalang binanggit ni Oya. Pagdating doon ay nakasalubong sila ng taga-Akihisa na agad naman nilang pinagtulungan upang matalo. Nagsumbong ito kina Sato na agad ring sinimulan ng paghunting sa grupo. Kaso lang ng loob ang mga ito ng bahay at nagnakaw ng damit kaya naman hindi sila nakilala ng Akihisa. Nakasalubong ng grupo si Toshi na sinabing kilala niya sila Takashi ngunit tumanggi siyang magbigay ng impormasyon sa kanilang kinaroroonan. Bigla siyang inatake ng grupo na muling nagtulong upang matalo ang kanilang kalaban habang si Yutaka ay hindi sang-ayon sa kanilang kadayaan sa pakikipaglaban. Habang naglalakad ay nakita ni Shinji ang sinapit ng dalawa at alaman niya mula kay Yaso na hinahunting sila ng grupo pero hanggang sa huli ay hindi nag-snitch si Toshi. Kaso lang may binugbog ang grupo na taga-Nonhai na sinabi ang lokasyon ni Takashi. Nahanap ng grupo si Takashi na agad nilang pinagtulungan ngunit kahit papaano ay napapalag ito bago bumigay mula sa kanyang injury. Buti na lang ay dumating ang Akihisa na agad hinabol ang grupo na kalaunan ay nakatakas. Naiwan ng isang taga-Akihisa na agad pinatumba ng grupo. Samantala sa daan ay nakita nila Kyoko si Takashi na nag-collapse dahil sa kanyang injury. Agad nilang tinawag si Shinji at sa huli ay nagtulong ang dalawa para hanapin ang grupo. Sa daan ay nakita nila ang taga-Akihisa na binaboy nila Kono. Dumating sila Sato at kalaunan ay nagkasundo sila upang pagtulungang tugisin ang mga dayo. Kinagabihan ay nagpadala si Kono ng mensahe na hinahamon niya sila Takashi at Shinji ng laban. Kaso lang wala pala siyang balak na pumunta habang naghihintay ang dalawa para sa wala. Naumay si Yutaka sa kanilang paduwagan kaya naman mag-isa siyang sumugod. Nagalit si Shinji dahil sa ginawa niya kay Oya kaya naman ginulpi niya ito ng malala. Kinabukasan ay naambush sila Takashi ng grupo ngunit dumating ang Akihisa na nahuli ang kanilang kasama. Agad na tumakbo ang dalawa kung saan sinakripisyo ni Kono ang kanyang kasama upang makabalik ng Tokyo. Gayunpaman ay sinabi nito kung saan nag-aaral si Kono kaya naman kinabukasan ay nagpanggap na sponsor si Takashi upang mahuli ang kumag. Inanta nitong pumalag ngunit hindi siya umubra kay Takashi na tinuruan siya ng matinding leksyon. Sa huling eksena ay nakabalik na si Oya sa pag-aaral. Pumunta si Moko sa bahay at dito ay hindi niya inaasahang makita ang tatay ni Takashi na si Ichiro.
Nagbanta si Ichiro na isusumbong siya sa school ngunit nagbanta rin si Moko na isusumbong niya ito kay Takashi. Sa huli ay nagkaroon sila ng kasunduan kung saan inutusan ni Ichiro si Takashi na maging masunurin kay Moko kapalit ng sexy magazine. Kaya naman next day ay ikinagulat ng lahat nang makitang sinusunod niya ang lahat ng ipag-utos ni Moko. Maging ang faculty ay nagulat dahil tila ba napaamo ni Moko ang delinquent na si Takashi. Nainggit si Jiro sa respetong natanggap ni Moko dahil siya ay isang malaking lampa. Sa gabing ito ay na-hold up siya at agad naman siyang tumakbo ngunit nabangga niya si Goda na isang ex-gangster. Magagalit na sana ito pero bumagsak ang isang sign kaya naman inafala niyang sinagip ni Jiro ang kanyang buhay. Dumating ang hold-upper na agad pinatulog ni Goda at kalaunan ay sumumpa siyang paglilingkuran si Jiro. Sa sumunod na araw ay nakabuntot pa rin ito sa kanya at nang makita ang gulo na ginagawa nila Takashi ay walang warning niya itong sinuntok. Dahil dito ay natakot ang mga estudyante at napangiti na lang si Jiro dahil sa respeto na kanyang natatamasa. Ginamit ni Takashi si Oya para gumanti ngunit winasak lang ni Goda ang bukong kanilang binato. Kinampronte si Oya ng dalawa at sa huli ay kinalbo siya bilang parusa. Sinubukan ni Moko na pagsabihan si Jiro ngunit nakabantay sa kanya si Goda. Kinagabihan ay nakasalubong ng dalawa ang Akihisa na agad namang inatake ni Goda ng mag-isa. Nagsanib puwersa sila Takero at Sato kaya naman nakatakas sila mula sa gangster. Kinabukasan ay nakasalubong naman ng dalawa sila Toshi na agad sinuntok ni Goda. Nagpatuloy rin sila sa pangangalbo at maging ang mga babae ay hindi pinatawad. Nagalit si Shinji kaya naman gumawa sila ni Takashi ng plano. Muli silang naghagis ng buko ngunit pagsuntok ni Goda ay nagkalat ang paminta sa lugar. Dahil wala siyang makita ay nagawa nila Takashi at Shinji na mag-perform ng combo upang siya ay tapusin. Tumakbo si Jiro nung matalo ang kanyang manok. Dumalaw naman si Kyoko para lang makipaglandian kay Shinji. Binunyag na ni Ichiro ang kanyang kasalanan at nalimpikan siya kay Mrs. Sinumbong rin niya sa faculty ang ginawa ni Moko kaya naman balik delinquent na si Takashi. Sa huling eksena ay nag-apply si Goda sa Akihisa bilang guidance counselor. Dumating ang mga bagong first year sa non-high at agad silang naging tagahanga nila Takashi at Shinji. Sinabi ni Riko kay Takashi na umiwas siya sa away upang hindi madismaya ang kanyang fans. Nakita ni Oya ang first year na si Kiba na balak maging pinakamalakas sa school. Kaya naman binato niya si Takashi ngunit nakaiwas ito. Naalala ni Takashi ang sinabi ni Riko kaya naman umiwas siya sa gulo. Sa huli ay inatake si Kiba at nakita na lang siya ni Oya na bugbog sarado. Kagagawa nito ng mga first year na tinatawag na Thunder Trio at balak rin nilang maging pinakamalakas sa non-high. Muling umiwas sa away si Takashi at sinakripisyo na lang si Oya sa mga kalaban. Dumating si Riko na agad pinatumba ang Thunder Trio para sagipin si Oya. Dahil sa kanyang kabayanihan ay naagaw niya ang mga fans ni Takashi. Nagselos si Takashi at hinawakan ng ano ni Riko kaya naman pinatalsik siya nito. Nagsorry si Riko ngunit nagtampo na si Takashi na ayaw na rin siyang kausapin. Gumawa naman ng gulo ang first year na si Helmet na balak ring talunin ang pinakamalakas sa school na ito. Pagtapos ay inatake niya si Riko na binanggit ang sarili niyang pangalan upang hindi targetin ni Helmet si Takashi. Sinabi ni Oya na baka nasa rooftop si Riko ngunit pinalo pa rin siya ni Helmet. Pagdating sa rooftop ay hindi niya natagpuan si Riko pero nalaman niya mula sa mga kaklase nito ang itsura ni Riko. Nagalit si Helmet at muling inatake si Riko na nahirapan sa kanya. Sumigaw ng tulong si Riko ngunit hindi rumescue si Takashi. Tatapusin na sana siya pero buti na lang ay dumating si Shinji at sinagip siya. Nagawa rin itong ma-one shot si Helmet. Kaso lang nakabangon ng kumag at naisahan si Shinji. Tatapusin na sana siya ngunit dumating sila Kyoko at niligtas siya. Sa huli ay nagawa na ni Shinji na tapusin si Helmet. Sa sumunod na araw ay ginulpi ni Helmet ang kanyang mga kaklase at hinamon si Riko ng laban. Tinanggap ni Riko ang kanyang hamon at dito ay tila ba sobrang focus na si Riko kaya naman hindi makatama ni isang atake si Helmet mula sa kanya. Kaso lang kalaunan ay naisahan siya nito pero dumating si Takashi at niligtas siya. Gumamit din ng arma si Takashi at sa huli ay tinapos niya si Helmet. Binuhusan ni Takashi ng chili powder ang kanyang mukha kaya naman nagdusa siya pagkagising. Kinilig si Riko dahil sa ginawa ni Takashi. Na-expel si Helmet at nag-transfer sa Akihisa kung saan hinamon niya si Sato ng laban. Kaso lang hindi siya umubra dito at kalaunan ay ginulpi pa siya ng mga alagad. Binalak ni Takero na maghiganti laban kina Takashi kaya naman inutusan niya ang alagad na magpanggap na binugbog ni Shinji. Nautos si Sato at hinanting si Shinji kasama ang mga alagad. Nang makita siya ay agad din siyang pinagulpi ni Sato sa kanila. Pagtapos ay hinamon niya ito ng suntukan habang nakapikit. Tinanggap ni Shinji ang laban ngunit hindi sumunod sa kasunduan si Sato.
Bagamat dinadaya na siya ay tumanggi pa rin si Shinji na imulat ang kanyang mga mata hanggang sa kalaunan ay magawa na niyang saktan si Sato. Dahil dito ay hinarap na siya ni Sato ng patas. Nagpalitan ng dalawa ng mga matitinding atake kung saan binuhos ni Shinji ang lahat ng kanyang natitirang lakas at nagawang mapasuko si Sato. Dumating si Takero at tuluyan ng tinraidor si Sato matapos hampasin ang kanyang ulo. Ginulpi rin ng grupo ang dalawa na sabay nakatulog sa sakit. Kalaunan ay nagising si Sato at nilisan na ang lugar. Kinabukasan ay sinabi ni Shinji kina Takashi ang nangyari nang biglang sumugod ang Akihisa sa Nonhai. Hinarap sila ni Shinji at natuklasan na nanghihingi na ang mga ito ng pera upang lubayan ang kanilang school. Tumanggi si Takashi at tumakbo sila mula sa lugar. Hinanting sila ng Akihisa sa iba't ibang sulok ng bayan hanggang sa makorner sila ng mga ito sa bahay ni Takashi. Sa warehouse ay naagaw ni Takashi ang kutsilyo at binato ito sa kalaban. Pagtapos ay gumamit sila ng fireworks upang makatakas. Habang naglalakad pabalik ay biglang hinuli ang dalawa ng mga pulis sa salang pang-hold up. Kinagabihan ay na-hold up sila Rico ng mga poser nila Takashi. Ginulpi niya ang mga ito at pinasa sa pulis ang mga tunay na salarin. Sa sumunod na araw ay na-realize nila na kagagawa ni Takero ang lahat. Nakita nila si Oya na nakalikom na ng pera upang ipambayad sa Akihisa. Tinutulan ni Takashi ang kanyang balak at hiningi ang tulong ni Toshi para sa kanyang plano. Samantala nagbayad na si Oya ngunit dinulpi pa rin siya ni Takero. Natagpuan siyang bugbog sarado nila Takashi na nagalit at sinugod na ang Akihisa. Pinasok nila Shinji ang lugar at nagpaiwan naman si Takashi para sa kanyang strategy. Sa loob ay inatake na ng tatlo ang Akihisa at binuhos nila ang kanilang lakas upang patumbahin ang mga kumag. Kaso lang kahit anong pilit nila ay hindi sila makalapit kay Takero. Dumating si Rico at kasama niya ang Nonhai upang tumulong sa kanilang misyon. Ngunit natigilan ng lahat ng makitang nahuli na si Takashi. Nilapit siya ng mga alagad kay Takero kung saan bigla siyang gumising at winonshot ang kalaban. Sa huling eksena ay binawi ni Takashi ang pera para ibalik ito sa mga estudyante ng Nonhai. Na-corner si Toshi ng mga gangster mula sa Silver Dragon Gang. Kahit na mag-isa lang siya ay nagawa pa rin niyang patumbahin ang mga kalaban. Aalis na sana sila kaso lang dumating ang leader ng gang na si Gary. Hinarap ni Toshi si Gary ngunit hindi siya umubra. Nagmadali si Yasuo upang ipaalam ang nangyari kina Takashi at sa ospital ay nakita nila ang kaawa-awang lagay niya. Kinagabihan ay na-corner rin si Shinji ng mga gangster pero buong tapang niyang pinabagsak ang lahat ng mga kumag sa lugar. Muling dumating si Gary kasama ang alagad niyan si Takero. Inatake ni Shinji si Gary ngunit nanginig ang kanyang itlog sa sobrang lakas ng impact ng mga suntok nito. Natalo si Shinji at pinarusahan ni Gary ang mga palpak niyang alagad. Biglang nagpakawala ng suntok si Shinji kaya naman tuluyan na siyang ginulpi hanggang sa dumating ang mga pulis. Nalaman ni Takashi ang kanyang sinapit kaya naman ng maggabi ay inaral niya ang kilos ng gun. Nang lumabas ang mga tao ay pinasok niya ang base at sinuperdlo ang kanilang mga armas. Biglang bumalik ang mga gangster subalit ginaya ni Takashi si Kenshin upang talunin sila. Dumating si Gary at aatake sana si Takashi pero naunahan siya nito. Nagimbal sa takot si Takashi kaya naman sa sumunod na araw ay tinalikuran na niya ang buhay delinquent. Mas pinagigihan rin niya ang pag-aaral pero hindi nila alam na gabi-gabi ay unti-unti niyang inuubos ang mga kalaban. Sa gabing ito ay ni-reveal niya ang sikreto kay Shinji at hindi nagtagal ay pinasok na nila ang base ni Gary. Sinimulan ni Takashi ang pag-atake at nagawang makombo ang pagmumukha ng kumag na hindi rin siya matamaan. Na-frustrate si Gary at nanutok ng baril pero agad siyang pinaliguan ng gas ni Takashi. Nabahagang buntot ni Gary at hinayaan ng maiuwi ng mga bida ang tagumpay. Malas niya lang dahil biglang sumulpot si Takero at tuluyan siyang pinapos. Kinabukasan ay pinakidnap ni Takero sa Akihisa si Kyoko at maging si Rico ay hindi nakaligtas. Agad rumescue si Shinji ngunit agad rin siyang nabihag ng mga kalaban. Nawuli din si Takashi na walang sawang pinagsasampal ni Takero. Pinagbantaan ni Takero ang buhay ni Rico pero biglang nakawala si Takashi matapos baliin ang kanyang sariling daliri. Pagtapos ay pinrotektahan niya si Rico habang hinahampas siya ni Takero. Samantala dumating si Sato sa lugar at pinatumba ang Akihisa kaya naman nakawala si Shinji at nagawang masapak si Takero na kalaunan ay pinabagsak niya. Masayang nakaligtas ang mga bida at dumating din si Toshi na tutulong sana. Sa loob ay inaya ni Sato si Takero na magsama sila upang maging magnobyo. Lumipas ang ilang araw ay naging payapa ang buhay nila Takashi at Shinji. Kaso lang muling sumugod ang Akihisa at meron silang bagong leader na si Katori. Naglalakad si Satoru at kanyang kaibigan nang dumaan sila Toshi. Biglang inatake ni Takashi si Toshi dahil ayaw pa rin itong sumuko sa panliligaw kay Rico. Hindi sila masaway ni Shinji pero dumating si Rico at pinigilan ng kanyang boyfriend.
Nag-cringe ang dalawa sa lambingan nila Shinji at Kyoko kaya naman nagpatuloy na sila sa paglalakad. Dito ay nakasalubong nila ang Hokuneihai na makikiaral muna sa Akeisa dahil nasunog ang kanilang school. Nagpakilala ang leader ng Hokunei na si Otake at kanyang sidekick na si Yanagi. Pagtapos ay dinaanan nila ang Akeisa na tila ba inaangkin na nila ang lugar. Agad rin nilang napabagsak sina Kotori at nag-takeover sa kanilang base. Pinilit nila ang Akeisa na bumili ng overpriced na keychain upang hindi sila masaktan. Dahil sa kahirapan ay hindi nakabili si Satoru kaya naman pag-uwi ay walang awa siyang ginulpi ng Hokunei. Tinangka niyang magsumbong sa teacher ngunit wala itong pake. Kinagabihan ay binisita siya ng kanyang pinsan na si Ryoko na labis nag-alala nang makita ang kanyang pinsala. Tinanong nito kung sino ang may sala at dahil sa takot sa Hokunei ay sinambit niya ang ngalan ni Takashi. Kinabukasan ay nakatagpo nila Shinji ang Hokunei na agad umatake pero hindi sila umubra kay Takashi. Gayunpaman ay tinafasan ng dalawa si Otake na pinarusahan ng papalpakan ng kanyang alagad. Sa parehong araw ay pumunta si Ryoko sa non-high at agad nakita ang target niyang si Takashi. Nang mapag-isa si Takashi ay kinorner niya ito at agad inatake. Hindi siya pinalagan ni Takashi at sa halip ay nanghingi ito ng tulong kay Riko. Hinarap ni Riko ang galit ni Ryoko pero nagawa pa rin itong matamaan si Takashi. Upang sila'y makatafas ay naghagis si Riko ng paminta. Kaso lang nahanap nito si Toshi at nauto ito upang ituro sa kanya ang kinaroroonan ni Takashi. Buti na lang ay muling nakatakas si Takashi kaya naman kay Toshi na lang nilabas ni Ryoko ang kanyang galit. Samantala muling ginulpi ng Hokunei si Satoru pero sa kabutihang palad ay dumating sila Akemi at Kyoko. Hinarap ng dalawa ang mga kumag na nagawa nilang patumbahin. Biglang dumating si Shinji kaya naman muling nagpanggap na mahina si Kyoko upang protektahan ang kanyang cute na imahe sa kanyang nobyo. Nang makaalis ang dalawa ay tinapos ni Shinji ang Hokunei. Nagpasalamat si Satoru sa kanya pero kalaunan ay nalaman nila Yanagi ang kanyang ginawa sa mga alagad. Kinabukasan ay muling nabuli si Satoru pero sa di malamang dahilan ay pinrotektahan siya nila Yanagi. Kinaibigan rin siya ng mga ito kaya naman hindi sila pinaghinalaan ni Ryoko. Nasa lugar din sila Takashi at Toshi upang gumanti sana kay Ryoko ngunit binalik sila sa katinoan ni Riko. Nagawa namang kausapin ni Shinji si Satoru na inamin ang katotohanan kung bakit hinahunting ng kanyang pinsan si Takashi. Kaso lang biglang sumulpot si Otake na agad ring inatake si Shinji na tumatalsik mula sa kanyang mga suntok at sipa. Tila ba hindi rin ito nasasaktan sa kanyang mga atake kaya naman kalaunan ay na-overpower siya nito at walang awang ginulpi. Buti na lang ay nauto ni Satoru si Otake na may pulis kaya naman nilubayan nito si Shinji. Kinabukasan ay na-depress si Shinji mula sa kanyang pagkatalo kaya naman binalak ni Takashi na iganti ang kanyang kaibigan. Samantala hinahabol nila Yanagi ang isang taga-Akeisa pero kalaunan ay nahulog sila sa patibong nito. Gayunpaman ay tumawa lang si Yanagi at gumamit ng mga patalim para labanan ang Akeisa. Hindi umubra ang kanilang dami sa kanyang lakas at kawalang takot sa pananaksak. Napanood ni Takashi ang bangis ni Yanagi kaya naman nagbago ang kanyang isip na gumanti. Naisipan naman nila Kotori na hanapin at hingin ng tulong nila Sato at Takero upang palayasin ang Hokunei sa kanilang school. Sa sumunod na araw ay makikitang hindi na binubuli si Satoru. Naimbitahan rin siyang magtanghalian kasama sila Yanagi. Pero it turns out na wanted na pala si Yanagi sa mga pulis dahil sa ginawa niyang pananaksak kahapon. Matapos ang pamamanipula ni Yanagi ay nakumbinsi niya si Satoru na maging fall guy bilang pasasalamat sa mga kabutihan na pinakita ng dalawa sa kanya. Nabalitaan na lang ni Ryoko na nakulong si Satoru at inakala niya na si Toshi ang may gawa nito. Pinaliwanag ni Toshi ang kanyang side kaya nilubayan siya ni Ryoko. Habang naglalakad ay narinig niya si Yanagi na kinikwento kung paano niya minanipula si Satoru kaya naman kinumprante niya ito. Hindi nagpakita ng konsensya si Yanagi kaya naman umatake si Ryoko pero hindi siya umubra dito. Buti na lang may rumescue si Toshi at inisa-isa ang mga kalaban pero kalaunan ay na-overpower siya ng mga ito. Sinangga niya ang kanyang katawan para kay Ryoko at nagmadali naman si Yaso para humingi ng tulong. Samantala nakita nila Takashi si Satoru na kalalaya lang kaya naman kinumprante niya ito. Biglang dumating si Yaso na humihingi ng tulong. Balik sa laban ay tatapusin na sana ni Yanagi si Toshi pero nakahabol si Takashi sa eksena. Nagalit si Yanagi nang malamang napawalang sala si Satoru kaya naman hinagisan niya ito ng patalim pero sinalo ito ni Riko. Nagalit si Takashi ngunit maging siya ay nahagisan ng patalim. Buti na lang may dumating ang pulis na pumigil sa buong engkwentro.
Ikinagulat din nila Takashi nang makita ang pagbabalik nila Takero at Sato na agad nag-strategize laban sa Hokone na naghahanda na rin para sa kanilang hamon. Kinagabihan ay inaya ni Shinji si Takashi na tulungan ang Akihisa sa kanilang laban sa Hokone ngunit tumanggi siya dahil sa takot sa mga patalim ni Yanagi. Nag-brainstorm ang faculty ng paraan kung paano sila makakatulong sa paparating na gang war. Nag-training naman si Riko dahil balak niyang tumulong sa gaganaping bakbakan. Sa sumunod na araw ay nagkita ang dalawang pangkat sa warehouse at dumating din si Shinji sa panig ng Akihisa. Pinakita ni Yanagi ang bugbog saradong si Satoru bilang babala sa kanila. Nagsimula na ang matinding sagupaan sa pagitan ng Akihisa at Hokone. Nagpamalas si Yanagi ng galing sa pakikipaglaban. Si Sato ay pinanginigri ng mga itlog ng kanyang mga nakalaban at ganun din ang ginawa ni Otake. Si Takero ay naging malupit din sa mga bumangga. Buong lakas ding pinatumba ni Shinji ang kanyang mga nakalaban. Kalaunan ay dumating si Oya kasama ang Nanhai upang tulungan ang Akihisa. Dumating rin si Riko at nagtulong sila ni Shinji sa pakikipaglaban. Nag-clash sila Otake at Sato na nagpalitan ng makapanginig-itlog ng mga suntok at sipa. Dito ay mas nang ibabaw ang lakas ni Sato kaya naman tumakas siya at pinadumog sa mga alagad ang kanyang kalaban. Kaso lang natrack siya ni Shinji at nagkaroon ng dalawa ng rematch. Sa pagkakataong ito ay mas lamang na si Shinji na nagawa ring mapatalsik si Otake. Naglaban naman sila Yanagi at Takero na nakuha ang upper hand kaya naman gumamit na ang kumag ng patalim upang lumamang sa laban. Buti na lang ay biglang pumasok si Takashi sa eksena at natigilan ng lahat ng bitbitin ni Shinji ang katawan ni Otake sa lugar. Nag-one-on-one sila Yanagi at Takashi na gumamit ng ping-pong paddle upang salagin ang mga patalim kaya naman nagkaroon siya ng chance upang ma-one-shot ang kalaban. Sa labas ay dumating ang faculty na nagpapanggap bilang mga pulis kaya naman nagsitakbuhan ang mga delinquent sa lugar. Muling humiwalay ang magnobyo sa Akihisa upang ipagpatuloy ang kanilang relasyon sa malayong lugar. Sa sumunod na araw ay nagdiwang ang Nanhai dahil sa kanilang tagumpay. Binisita naman nila Takashi si Toshi sa ospital ngunit nainggit lang siya nang makitang inaalagaan ito ni Ryoko. Sa kanyang isip ay tinrap niya si Toshi sa isang abandonadong apartment at ilang araw itong pinakain ng balat ng saging upang mabuhay. Sa daan pa uwi ay muling nainggit si Takashi sa lambingan nila Kyoko at Shinji ngunit nag-cringe siya nang gawin ito ni Riko sa kanya. Sa huling eksena ay naimbitahan ng mga bida na mag-perform sa dalawang magkaibang school festival.